Magandang gabi po mga kapatid. Gaano po maganda ang ating gabi? Sana po ay maganda. And happy midweek also. Ang pagkakakilala ko pala ni Brother Adrian sa akin ay Inelra kasi sa Facebook account ko, Inelra ang gamit ko. Pinaligtad lang ko yung Arlene, yung A-R-L-E-N-E. Arlene talaga yung full name ko, kaya akala niya Inelra talaga. Sa hindi pa po nakakakilala sa akin, ako po si Arlene Almario. Member po ako ng MASA. Alam niyo po ba yun? Narinig niyo na po ba yun? Married already, but single again. Teacher po ako dati. I taught high school for many years. Nag-umpisa po ako magturo noong 18 years old pa lang ako. Tapos, I quit teaching 10 years ago. Kasi po, nagkaroon po ako ng bukol dito na sinasabi nila goiter daw. Hindi ba naman ng doktor kung goiter o ano. Pero, pinipress ko niya yung vocal cords ko. Kaya, sa first period lang ako sa umaga pwede magturo. Second period, hirap na ako, wala na akong boses. Kaya, sana kung nag-provide sila ng microphone sa classroom, siguro nagtuturo pa ako ganyan. Ano pa ba? Bago lang po akong dentist, wala pa akong 1 year, mag 1 year pa lang po ako sa this coming September. So, it is my first time na mag-talk dito sa harapan. Nandun ako sa Silang Cavite, sa Bigbigag, Uno, nabaptize, pero gusto ko po, nag-request na po ako mag-transfer membership dito kasi dito po ako malapit sa work ko. And aside from that, I have 6 children, 5 boys, 1 girl. Isang basketball team, at isang news. Tawa ng Panginoon, naitaboy ko sila lahat po ay graduate na. Yung pangalan po ay may asawa na at 2 na po ang apo ko. Wala na po akong plano mag-asawa, kaya yung mga may plano pa dyan manligaw sa akin. Sorry na lang. Kumikat na po ako sa Panginoon. Wala pa ba kayong tanong tungkol sa akin? Okay, nagayong kilala na po ako ng lahat. Bago po ako salita tungkol sa topic ko ngayon, pakisamahan po ako sa isang panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa pagkakataon ito, binigay niyo sa akin. Puspusin niyo po ako ng inyong banal na Espiritu at kayo po ang mamukot sa amin ngayong gabi. Panginoon, naway ang isahan niyo po ngayong gabi ay tumimos sa aming mga puso at isabuhay po namin sa araw-araw ng pamumuhay. Lord, salamat po sa kalakasan ng pananatawan sa magandang gabi ito. Ito po ang dalawang namin sa mga na Panginoon Jesus. Meron po akong ikukwento sa inyo bago ako magsalita tungkol sa aking topic. Sino po ang merong farmhouse? Yung namuhay po sa bukid, sa isang farm. Ano po ba, Brad, ang mga hayop na nandoon sa farm nyo? Kalabaw, Okay, sa kwento ko po ay merong, ang character ay isang daga, isang manok, isang baboy, at saka isang baka. Kasi ang may-ari ng farm ay hindi dentist. Isang gabi,
bahay, doon na siya sa gilid-gilid nakatira. Sumilip na yun siya sa isang butas kasi narinig niya yung mga amo niya na dumating galing sa isang lakad. May nakita niya na mayroong isang pakete na dala-dala yung mag-asawa. Inabalan niya kung ano ang laman doon kasi kasalukuyang tinatanggalan nila ng balot yung pakete. Naku, muntik siya himatayin yung daga kasi mahuhulaan niyo ba kung anong laman doon? Ang laman po doon ng pakete na lang niya ay isang mouse trap. Alam niyo po ang mouse trap sa Tagalog? Bisaya kasi ako eh. Sa amin, sa Bisaya, lisag, di ba? Oo, lisag. Pagka pumunta yung daga sa pagkain na nilagay doon sa lisag, maiisip siya. Tapos kung may lasing pa yung food na nilagay doon, mamamatay siya. So, muntik matay yung daga kasi nakita niya, mouse trap, yung binili ng mag-asawa. Sa taranta niya, lumagbaga siya sa farmyard. Sinabihan agad niya yung ulang yung masalubong na hayop, yung manok. There's a mouse trap in the house, there's a mouse trap in the house. Mayroong mouse trap doon sa bahay, dahil bakit hindi may mouse trap? Sabi naman ng manok, oh, really? Kung mouse trap yun, trap lang yun para sa mouse. Of course, hindi yung para sa manok. I don't care kung may mouse trap doon sa bahay. So, naglakad ulit, naghanap ng kausap yung mouse na salubong naman niya yung baboy. Sabi ng mouse sa baboy, there's a mouse trap in the house, Pig. Mr. Pig, there's a mouse trap in the house. Oh no! Sabi ng baboy, oh no, it's not my problem. Hindi daw niya problema yun kung may mouse trap sa bahay. Punta naman yung daga sa baka. There's a mouse trap in the house, Mr. Cow. What shall we do? It's your problem, Mr. Mouse, not mine. It's not my problem. Go away. So walang gustong tumulong sa kanya. Kasi ang gusto ng mouse, meron itulong sa kanya kung paano niya ma-counter o maiwasan yung mouse trap. Hindi makatulog yung mouse, gabing-gabi na, gising pa rin siya, biglang may ingay na narinig sa loob ng bahay. Madilim na matilim yung bahay, siyempre natulog na yung mag-asawa. Alam niyo ba kung saan galing yung ingay na yun? Doon sa bandang sulong ng kusina, doon galing ang ingay. Para ba merong naipit. Sabi ng daga, naku, baka may naipit na doon sa mouse trap. Ang unang nagising yung asawa, yung babae. Takbo agad dyan sa kitchen. Kasi tulog pa nung yung babae. Alam niya naman pag tumatanda na, diba? Tulog man o. Pagpunta niya doon sa kitchen, hindi niya binuksan ng ilaw, dahil lang siya naglakad, papunta doon, so yung kinalalagyan ng mouse trap. Ngayon, dahil madilim na madilim, may bumalag sa kanya. Siguro nakapakan niya. Yun pala, ang nag-trap doon sa mouse trap na yun, buntot ng isang makamandag na ahas. Nakagat ngayon sa dingding yung babae. Ngayon, nagsisigaw siya, sa madaling salita, isinulog siya sa ospital. Pinakuli sila ng doktor, matapos malapatan ng gamot, pinakuli sila ng doktor na mataas ng lagnat ng asawa. Pagka may nagkakasakit, di ba, pahihigupin ng mainit na sabaw, kinatay na yun ng farmer, yung manok.
pinaluto niya yung manok, at saka pinakain doon, pinahigit ng sabaw yung asawa niya yung takip. A few days passed, hindi pa rin gumaling yung asawa niya. Kaya, yung mga friends nila, close friends at saka mga close na kapitbahay, pumunta at parang gusto lang nilang, hindi pa naman nakataya, gusto lang nilang samahan yung kumpare nila na sa pagbabantay sa asawa. Kaya, parang naman na ipakain yung farmer doon sa mga friends, close friends niya, kinatay nila yung baboy. Dahil hindi nga sila beses, kinatay yung baboy. Kasi ilang days na, di ba? Ilang days din nilang kakainin. 1 week after namatay. Nung malaman ng buong baryo na namatay, di alam mo naman sa baryo, kahit na hindi papunta lahat, kinatay ang baka. Lalo na naman ngayon yung mouse, kasi dahil lang sa mouse trap na para sa kanya, yung mga kaibigan niya, yung tinuturing niyang kaibigan, ang namamatay. Diba? Considering na para sa kanya yun, ang nangamatay, yung una yung manok, kinatay, tapos yung baboy, tapos yung baka. Ang moral lesson talaga ng kwentong ito ay ito. Pasensya na, yung mga hindi kumain ng kapunan, tititing ang gutom nyo, baka kakahating gabi itong kwento ko. Ang moral lesson talaga ng kwento ay ito. We must keep an eye out for one another and make an extra effort to encourage and love one another. The next time we hear someone is facing a problem and think it doesn't concern us, always remember, when one of us is threatened, we are all at risk. Naintindihan niyo po? Huwag po natin baliwala ng mga problema ng ating kapwa, lalo na yung kasamaan natin sa simbahan, sa iglesia. Huwag natin sabihin, wala akong pakialam sa problema niya, wala akong pakialam sa problema mo. Hindi dapat yun. Kasi, we are brothers and sisters, tayo ay dapat dadamayan. Kasi, ang sabi ng Panginoon, kung pwede po, ay buksan natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 22, verses 36 to 40. Babuksan niyo na po ba? English po kasi itong Bible ko eh. Matthew chapter 22, verses 36 to 40. Ako na lang po magbabasa. Master, which is the great commandment in the law? That is verse 36. Verse 37. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. 38. This is the first and great commandment. 39. And the second is like unto it, Thou shalt love thy neighbor as thyself. 40. On these two commandments hang all the law and the prophets. Siguro very understandable naman yan, di ba? Ayan, nabasahin natin sa Tagalog. Matthew 22, verse 36. Gulo, alimbaga ang dakilang utos sa kautusan. 37. At sinabi sa kanya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Verse 38, ito ang dakila at pangunang utos. Verse 39, at ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. 40, sa dalawang utos na ito ay nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. Napakasimpleng salita ng Diyos, pero malalim po ang
ang ibig sabihin nito. Huwag po natin i-interpret ng literal. Pasensya na po sa eyeglasses ko, pagpagod talaga nag-dislike. So, anong sabi? Mga kapatid, ang unang gagawin natin ay mahalin natin ang Panginoon Diyos, buong puso at kaluluwa. At ang pangalawa, ibigin natin ang kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Mga kapatid, hindi po natin kayang ibigin o mahalin ang ating kapwa kung hindi natin mahal ang ating sarili. Paano po natin mamahal ang ating mga sarili? Kung mahal po natin ang ating mga sarili, anong gagawin natin? Iingatan natin, di ba? Maingat tayo sa sarili natin na huwag magkasakit, hindi tayo nagpapaulan para hindi magkasakit, kakain tayo sa tamang oras, hindi tayo nagpapagutom. Di ba? Lahat na lang ginagawa natin para sa sarili natin. Hindi natin kayang mahalin ang ating kapwa kung hindi natin kayang mahalin ang ating sarili. Di po ba? And further, he said in Mark 12:33, to love Him with all your heart, with all your understanding, and with all your strength, and to love your neighbor as yourself is more important than all burnt offerings and sacrifices. Diba? Mas mahalaga ang pagmamahal sa ating kapwa kaysa pag-offer ng mga burnt offerings and sacrifices. Ano ba yun sa Tagalog? Mga handog na susunugin at mga akin. Yan ang natin. Pero yung mga magtitigas ng puso at mga hindi mananampalataya ay hindi kumbinsido dito sa salita ng Diyos na ito. Kasi meron nga ako makausap ng sabi sa akin, ano ba pakialam sa mga kapitbahay ko? Hindi ko sila paano, wala akong pakialam sa kanila. May nangyari nung high school pa ako sa Cebu. Meron isang mayaman doon sa kapitbahay namin. Wala siyang iniintinding kapitbahay pag meron namamatayan, hindi siya nagbibigay ng habuloy, hindi siya lumalabas ng bahay. He doesn't go out of his comfort zone para makihalubilo ng mga mas mababal sa kanya. Kasi tinitingnan niya yung sarili na napakataas. Alam niyo po nung natulungan sila, ni isang tao walang tumulong. Totoo yan. Totoo nangyari yan sa Cebu. Ni isang tao walang tumulong. Dahil hindi siya marunong makisama. Hindi po siya marunong magmahal sa kapwa. The truth is that if our whole heart is surrendered to the Lord and we truly love Him, we will want to please Him. Kung mahal natin ang Panginoon, kung ibigay natin ang buong puso at kaluluwa natin sa Kanya, we always want to please Him. Diba? Gagawa tayo ng mga bagay na kalusunod sa Kanya. And we will carry His love in our heart, which we will overflow to others. Yung pagmamahal natin sa Panginoon ay hindi pwedeng may tago yun. Magre-reflect din palagi sa ating mga salita at gawa. Kung sinurrender na po natin ang mga kapatid ng landas sa Panginoon, hindi po imposible ang magmahal sa kapwa, lalo-lalo na po sa mga tao hindi karapat-dapat mahalin. Di ba? May kapitbahay na minsan nagigising ka na lang sa ingay niya, kagigising pa lang nagmumura na, kapitbahay yun ha. Wala siyang iniintindi na
baka magising yung kapitbahay niya, baka magising yung kapitbahay niya, basta parang masayang siya na nagtatalak sa umaga-umaga. Meron din isang kapitbahay niya, manghihirap siya ng kawali, pati na rin mantika, hinihiin. Pati asin, hinihiin. Diba? Meron din kapitbahay na manghihirap ng walis, hindi marunong sa uli. Kung sa uli man, put-put na, hindi mo na magamit. Manghihirap ng tayo, isang man sila na, hindi marunong mag-ingat sa iyong pinag-ingatan. Diba? Pag mga tao ganyan, diba mahirap, mahalin. Pero pag may pag-ibig daw, kung mahal natin ang Panginoon, hindi rin mahirap magmahal sa kapwa. Totoo po ba yun? Nararanasan mo ba natin yun? Mga kapatid, gutom na yata kayo eh. It is not impossible to love the unlovable pag may nandito sa atin ang pag-ibig ng Panginoon. Kasi ang Panginoon ay nagmamahal sa atin ng unconditional. Diba? Sa Tagalog, unconditional. Walang sinasabi, I love you because I love you, diba? Wala sinasabing mga kondisyonin. Basta, mahal niya tayong lahat. May, mayaman man, mahirap, makasalanan man, o hindi, bata na, maganda, may isip ko na, tayo ang mahal niya tayo. The Lord will use us to affect others where He places us. Pag nasa Panginoon na tayo, yan ang gagawin niya sa atin. He will use us to affect others where He places us. Gusto ko makitago ang pinagdadaanan ko, pero hindi rin pwede kasi gusto ko rin may kwento na kontinyo yung pinagdadaanan ko. Ako po ay pangalan sa aming magkakapatid. 8 kami. Pero lahat na ay graduate na. May isa po ang kapatid sa pangatlo namin. Hindi ko po alam kung bakit ganyan ang ugali niya. Super bait talaga. Super bait talaga. Mula sa po ng pagkabata ko, lagi na nagsusubok sa father namin. Dami-dami, si Ate Eileen, ganito ganyan. Maniwala naman agad yung father ko. Lagi ako napapalo dahil sa maling sumbong. Yung pag maling siya, gagawa ng sumbong na hindi naman totoo. Kaya lagi ako napapalo. Kasi panganay ako, dapat daw maging example ako, maging model daw ako sa mga kapatid ko. Iwala lang yun kasi hindi ko nakakalimutan yung pangalan lang ng lola ko kasi lumaki ako sa lola ko na maging mapagpatensya, maging mapagkapakumbaba. Kaya pinabayaan ko lang yun. Akala ko naman magbabago yung kapatid ko. Hindi ko alam kung bakit hanggang sa nagdalaga na kami, ganun pa rin ang ugali niya. Kahit anong gawin ko, kahit anong bait ko sa kanya, ganun pa rin ang ugali niya. Tinong nagdalaga na kami, pinahalis na ng father ko yung mga katulong namin para matuto kami gumawa sa bahay. Kanya-kanya kami ng labanan ng damit namin, kanya-kanya ng mga assignment. Ang gawa niya, kasi sitting principal kasi siya, lagi siya ang paborito. Hindi siya naglalaba ng damit niya. Kaya pag naubos na yung damit niya sa kasusuot sa school. Damit ko ang sinusuot niya, lalo na yung mga bago na kinatabi ko pang special occasion. Yan yung sinusuot niya. Biniyak na lang ako. Tapos pag sinusuot ko siya sa parents ko, ako pa ang pinapagalitan. Kasi siya na ang favorite eh. Wala lang, hanggang sa magsipagsabot na kami.
iiwan sa mga magulang ko. Pumunta ako dito sa Maynila para magtrabaho, para may taguyod ko yung mga anak ko. Tuwing magpapadala daw ako ng pera, may nagsusubo sa akin. Ang sabi daw ng kapatid ko, kaya lang naman nakapagpadala ng pera dahil puro mga kapag na lalaki, sa mga lalaki ko daw kinukuha ba yung pera. Hindi nila alam na dahil ituturo ako dito sa Paranaque, nagsa-sideline ako ng tutor, mas malaki pa kinikita ko sa tutorial mo. Tapos, during my spare time, nag-ganchilyo pa ako. Tumatanggap ako ng order ng ganchilyo, mga blouse, mga pasta, mga damit ng bata. Kahit anong pasukin ko, basta magpapera na ako, may padala lang ako doon. Ngayon, tapos na yung mga anak ko, ingit na ingit pa rin siya. Lalo siya na ingit dahil yung mga anak niya, wala pang natapos, puro kalunguhan lang alam. Tapos nalulong pa sa barkada yung mga anak niya. Sabi ko naman Diyos, at mga anak ko ay lumaki na walang bisyo, lumaki na mababait, kahit limang lalaki yun, isang babae. Pasalamat ako sa parents ko dahil pinalaki sila ng mga yun kahit wala ko. Ang isang bagay ko lang na masasabi malaki talaga ang nagagawa ng panalangin. Kahit hindi pa ako Adventist noon, born again pa ako, lagi po akong nananalangin para sa mga anak ko, kahit wala sila sa piling ko. Kaya yun, hanggang ngayon, kaya ayaw ko umuwi sa akin, dahil yung mga anak ko nagtitek sa akin, parang naniniwala kami sila sa mga sinasabi ng kapatid ko. Sinisiraan ako ng sinisiraan, pupunta lang siya doon sa mga anak ko, para siraan ako. Kaya pinagpapalap ko na lang, bahala na lang sila kung maniniwala sila o hindi. Basta ako ay wala akong ginagawang masama. Kaya, tama lang siguro yung decision ko na hindi ako nagsasawa ulit. Almost 20 years na akong walang asawa, pero hindi ako nagsasawa ulit. Kasi mas lalo siguro maniniwala sila kung nagsasawa ulit. Kaya kung ganyan ang kapatid mo, gumawa sa'yo ng ganyang kabaitan, super kabaitan talaga. Ano ba kaya yung ibang tao, di ba? Diba? Yung katubo ko nga, na kaya gawin sa akin yan, yung ibang tao ba kaya? Pero alam mo yung hindi ko po, nangisip man lang na gumanti. Hindi ako gumanti. Kahit malaman sa kanya na masama sa kapatid ko, hindi. Lagi ko siyang sinapanalangin. At pagka nagkaharap kami doon sa pagkabuhay ng probinsya, sinasabihan ko lang siya, pagpanalan ka naman ng Panginoon sa ginagawa mo. Yun lang ang ginagawa ko sa kanya. Hopefully, bigyan na ng Panginoon yung prayers ko na sana ay magbago na siya. Sana po ay samahan niyo po ako sa aking panalangin. Isama niyo po yung kapatid ko, si Melanie. Sana ay magbago na po siya. Kasi talagang sa aming magkakapatid, siya lang talaga ang pinaka-super bait. May kapatid ko ako madre, may kapatid akong pare. Yun, pinapanalangin din siya. Pero hindi nila na silang lahat pinapanalangin ko, lalo na yung kapatid kong madre sa kapare. So, ganun yun. Kung mahal natin ang Panginoon, kaya rin natin magmahal sa kapwa natin ang lubos-lubos. Loving and lovable, not impossible. Pero hindi natin kakayanin ang magmahal sa kapwa kung hindi natin mahal sa ating sarili. So, mahalin muna natin ang sarili natin bago tayo pagmahal sa kapwa natin. God always tries to emphasize how important it is to love our
yung mga enemies natin. No, dati I consider my sister my enemy. Enemy number one. My best enemy. Pero ngayon hindi na. Kasi Adventist na ako, marami na nagliwanag na yung pag-iisip ko tungkol dyan. Kaya hindi ko na siya kinakonsider na enemy. Di ba napakahirap magmahal sa ating away? Di ba? Pero kung manalangin lang tayo sa Panginoon at hingin natin ang kanyang grace, di ba? Grace of forgiveness. Unang-unang, mapatawag natin ang aming kaaway sa ginawa niya sa ating atraso. From then, magiging madali na lang ang pag-accept sa kanya at matututunan mo na rin siyang mahalin. 1 John 4:19. Ang 1 John 4:19 nagsasabi that we cannot love God without loving our brother or sister. And if we do not love our brother or sister, we cannot love God. Therefore, it is impossible to keep God's first commandment without keeping His second. In Mark 12:30 and Mark 12:31. Sa ganang akin, I don't want to be outside of God's will, kaya I always ask God to fill my heart with His love. We should always ask God to fill our heart with His love, diba? Dapat hilingin natin lagi sa Panginoon Diyos ang kanyang pag-ibig. Naway puno niya ang ating puso sa kanyang dakilang pag-ibig para magawa natin yung pinapagawa ng Diyos sa atin. I do believe that God's love has overwhelmed my heart for my sister. Kaya yun ang nangyari. Nababaliwala ako na ang mga ginagawa niya sa akin. Pero mula nung hindi pa ako born again, nung wala pa ako sa Panginoon, alam niyo po ba mga kapatid, I even tried taking an overdose of sleeping pills. Kasi hindi ako mahal ng parents ko, hindi ako mahal ng mga kapatid ko, walang nagmamahal sa akin. Kaya, naghiwalay pa kami ng asawa ko. Alam niyo ba kung anong ginawa ko? I took an overdose of sleeping pills. More than 1 week ako tulog sa hospital. Akala ko, tuluyan na ako mamatay. Yung pala, hindi pa. Kasi may plano ba siguro ng Panginoon sa akin. Kaya, mga kapatid, kung may mga kasama tayo dito, mga kapatiran na may problema, huwag po natin pabayaan. Baka mamaya mag-isip din ng masama tulad ko. Baka din mag-attempt ng suicide. Diba? Kaya, dapat magdamayan. Kahit anong problema, malaki man o maliit man o malaki, dapat ay magdamayan. As we are born of sin, nobody is perfect. But let's share the love of God to everybody around us. Diba? Sino sa mga tao na kapaligid sa atin ang mahirap mahalin? Dito po ba sa iglesia natin, mayroon po bang mahirap mahalin? Sana po wala. Kung sino man ang tahimik o laging walang kausap, sana minsan ay lapitan natin ang kausapin. Baka kailangan ng kausap, nahihiya lang. Diba? Kung may mga baruhan na nagsisimba o na dumadalaw sa iglesia, tama yung ginagawa natin, diba? I-welcome natin sila pag Sabado. Sana ganun din po kami natin pag Wednesday and Friday para na-encourage sila magpunta at mapuno din itong simbahan pag Wednesday at Friday. Sino sa kanila na nangangailangan na yan ng kalinga, hindi natin alam. Dahil hindi naman lahat ay sinakausap natin, diba? Which of them needs a touch from Jesus today? Hindi rin natin alam. Kaya dapat magkaalaman. Let us encourage each other to repent and confess that we cannot love them on our own. Hindi talaga natin kakayanin kung tayo lang kailangan natin ang pagmamahal ng Panginoon.
We need to ask the Lord to fill our heart with His divine love for us, to enable us to love the lovable, to love our enemies as God does. Bago ako magtapos, gusto ko pong ipaalam sa inyo mga kapatid na extremely blessed po kami apat. Hindi lang po ako. Kaming apat na nag-attend sa Women's Ministry Prayer na Evangelist Conference last August 15 and 16, 2011. Malaki po ang connection ng topic po natin ngayong gabi. Sa theme ng programa ngayon, mga kapatid. Ang theme doon is Revive to reach out, touch a heart, tell the world. Revive. What do you mean by revive? Ibig sabihin, yung hirap ko Bisaya. Basta revive. Yung pananampalataya natin ay dapat ano gagawin natin? Revive. Ha? Ipagbalik yung dating basta yun na. Revive to reach out. Ang dami kong natutunan doon. Kaya nagpapasalamat ako kay Sister Elita na sinama niya ako doon sa Women's Ministry Conference na yun. Ay isang panawagan po, mga kapatid, sa lahat ng kababaihan, bata man o matanda. Ang Women's Ministry po ay hindi lang po para sa mga senior citizen. Yan po ang dapat nyo isaisip. Ito po ay para sa lahat ng kababaihan, bata man o matanda, may pera man o wala. Hindi po ako nagbibiro. Wala nang excuse para din po tayo makibahagi sa Women's Ministry. Kasi karamihan narinig ko, hindi naman ako, hindi ako nag-join dyan kasi bata pa ako. Hindi ako pwede dyan kasi mahina na ako. Hindi po yun hindi po yun ang punto. Kailangan mo makibahagi tayo kasi yan po ang panawagan sa atin ng Panginoon. Di ba? Kukunti lang ang magagawa. Ang harvesting ay malawak at napakarami. Kaya kailangan po ng mga kababaihan na makibahagi sa gawain. Yan po ang punto ng conference ng Women's Ministry last August 15 and 16. Kung babanggitin ko po dito lahat, baka naman magkatutuloy sa sabihin na sinasabi ko na hanggang ating gabi tayo. Isasagyan ko lang po sana na magkaroon po ng eco seminar yung Women's Ministry para yung ay maipaabot sa kanila yung mensahe na Panginoon para sa mga kababaihan. Kaya yun lang po ang masasabi ko. Salamat sa Diyos. To God be the glory.